incident involving VP Sara? Sa ngayon, we have already filed a case of disobedience and direct assault. Disobedience doon sa taga-House of Representatives ang complainant natin dahil pinipigilan nila si VP Sara and the BPSG to Nasobrahan sa kapal ng mukha itong si General Torre, mga kababayan. take from their custody as a CLICA. Dahil ang custody naman talaga ay nasa SAA as assisted by the PNP doon sa veterans from the House of Representatives para siya ay ma-check up dahil nga supposedly na siya ay sinerba nung transfer order ay hinimatay siya and she's very weak and may sakit. So dinala sa veterans but under the custody of the SAA. So ngayon, inagaw, despite the protestations, yun ang naging ground para mag-file ng disobedience. And then, in that process, So ayun mga kababayan, no, wala talagang utang na loob ang mga PNP officials na ito, mga kababayan, no, kung saan noong Duterte administration, mga kababayan, ay sila ang unang nakinabang sa ginawa ni dating President Duterte, mga kababayan, no, na dinoble nga ang kanilang sahod dahil sa pagmamalasakit ni Tatay Digong sa kanila, mga kababayan. At hindi lang sila ang dinoble, no, mga kababayan, kundi iba pang mga sangay ng ating gobyerno, mga kababayan, ay binigyan ng dobleng sahod ni President Duterte, mga kababayan, dahil nga nagmamalasakit itong ating Pangulo, dating Pangulo na si President Duterte, sa lahat ng mga empleyado ng ating gobyerno, mga kababayan. At ngayon, walang utang na loob itong mga PNP officials na ito, mga kababayan, dahil nga may guts silang sampahan ng kaso itong si VP Sara Duterte, mga kababayan, na no, at sinampahan niya nila ito ng kasong disobedience and assault raps dahil daw, mga kababayan, ay dahil lang sa pagpoprotekta ng kanyang mga security kay VP Sara Duterte, mga kababayan. Halatang panggigipit ang ginagawang ito kay VP Sara, mga kababayan, no? Dahil nga mga kababayan, kaliwat kanan ang kanilang sinasampa para sa kanilang hidden agenda na ipa-impeach itong si VP Sara Duterte, mga kababayan, no? Tulong-tulong sila ngayon dito sa Marcos administration na pabagsakin ang mga Duterte, mga kababayan. preventing Etong si General Torre, mga kababayan, halata na may hangaring maging 4-star general, ano? Pasipsip, mga kababayan, at pasikat. and body contact yun sa isang pulis na nagtatrabaho lamang. That cannot be forgiven. We cannot let it pass. So, final natin kahapon. Sir, kahapon nag-respond si VP Sara sa Zamboanga Satellite Office niya at sinabi niya na sasampahan niya rin ng kaso ang pulis ng disobedience, robbery at kidnapping. Ano po ang reaction? Well, that is always the right of anybody to file the case against, especially the police, kung feel nila na na-aggrieve sila. We will welcome that and we will wait for the case to be filed before we make our statement and make the appropriate answer kung saang forum man nila dalhin ang kasong ito. So aside from those cases filed yesterday, may tinigilan pa ba tayo? May iba pang kaso. May mga iba pang kaso actually, but we defer to the wisdom of the DOJ and the NBI, considering that many of these are very intricate questions of law. Sir, bukod kay Colonel Lachiga, meron pa po ba from the VPSDG na napafilan po ng case? May John Does and Jane Does, it's essentially the et al.'s. We asked from the AFP the names of the personnel on duty at the time. And I have already received it at idadagdag na lang namin through a supplemental affidavit para may implead sila sa kasong nakasampana. So, sir, in total, ilan pong mga tao? Wala pa, kararating pa lang ng papel, i-examinin muna namin at i-identify namin ang mga taong involved. Kay Ma'am Jane po, ma'am, sabi ni VP Sara, nakakaya daw tingnan kasi hindi nila alam na merong threat accident. Ay, malaki na po intelligence content. Ano po siya? Well, sinabi na natin ito sa mga nauna nating sagot na on the part of the PNP,
ay we defer doon sa Presidential Security Command na siya ang in charge sa security and safety ng Presidente and Vice President. Dahil yung BPSPG is under the Presidential Security Command. So we presume and assume na kung meron talagang credible threat against the life of Vice President, ay this should have been communicated doon sa PSC para ang PSC naman ay gumawa ng aksyon including seeking assistance from the PNP. Ang PNP naman ay open na imbestigahan itong mga threats na ito. Hindi natin sinasabi na hindi natin ito pakikialaman, but we have to defer sa PSC dahil sila nga ang may jurisdiction with respect sa security ng President and Vice President. If there will come a time, the PSC will seek assistance from the police in terms of validating this alleged threat against the Vice President, then we will respond accordingly. Ma'am, earlier, sabi niyo recall yung mga yung 30 plus na tauhan na detail doon na police kay sa BPSPG. Ngayon ba ma'am yung 25 tinanggap nila? Well, I don't have any information kung tinanggap po ito, but the other day we turn over po yung 25 na ni-request po ng AFP to replace po yung possible i-recall po na mga sundalo po na na-involve po sa insidente last Saturday. So we will have to wait kung i-accept ba nila itong 25 or it will be the same with respect dun sa 31 before na iniwan natin last July na underutilized. But just the same, we are just responding to the request made by the Armed Forces of the Philippines po. Ma'am, paano nag-detail ng mga security escort? Ito ba ay pinipili yung babantayan o hindi sila nakakapili at bahala na yung kabunuan nangyari ng PSPG na mag-designate kung sino yung 25? Kapag may request po for PSPs po or police protective security personnel po, ay hindi po sila po pwedeng mamili po. Ang PSPG po ang nagbibigay po. But since this involves po the President and Vice President, this will undergo a strict vetting process po to make sure na lahat po ng i-deploy with respect sa security detail po ng Presidente and Vice President has to pass through the strict vetting of the Presidential Security Command po. Pero yung mismong babantayan, wala silang hand para mamili na itong gusto ko, itong may listahan wala. As a matter of policy, ma'am, ay ang PSPG po ang magde-determine kung sino po ang i-deploy po as PSP po. Ma'am, yung transfer ng Davao Police 60 plus from Davao palabas. Ano explanation ng crime? Sir, linawin po natin ito dahil sinasabi na ito ay dahil sa nangyayaring political bickerings ngayon. Wala pong kinalaman ito sa politika. Good thing na nandito si General Torre because yung more than 60 plus na na-reassign ay dumaan po ito sa proseso. In fact, yung kanilang request for reassignment is during the time pa ni General Torre when he was still the regional director po ng PO11 because some of them, particularly the police commission officer who served as station commanders, chief of police, and some investigator na na-involved doon sa na-discover ni General Torre upon his assumption na nagme-maintain po ng double blatter sa mga station. So may mga kinakahaka po itong mga kaso and normally kapag ang isang pulis po ay undergoing investigation, ang immediate relief po, ang immediate administrative action po diyan is i-relieve sila sa kanilang current assignment so as not to influence the ongoing investigation. So dumaan po ito sa proseso. It so happen na ngayon lang po na-implement. So wag natin bigyan sana ito ng kulay po. Nasaan sila kayo, ma'am? Na-assign po sila, sir, sa Police Regional Office 2 sa Cordillera Administrative Region and Mimaropa po o 4B po. So na-distribute po sila. Saan yung kasama ba din yung mga security? Ay, ang pinakamataas na rank po is major po, katulad ng sinabi ko po, ito po yung mga station commanders po na nirelieve po natin as a result po nung naging investigation po sometime in August po. So to be exact po, 32 police commission officer and 33 non-commission officer. 24 po doon ay napunta po sa Police Regional Office 4B, 21 po sa Cordillera Administrative Region, 8 po sa Police Regional Office 2 at 12 po sa Police Regional Office 5 po. Ma'am, sir, ano po yung danger na maintain double blatter? Bakit po,
Ayun mga kababayan, no, grabe itong mga panggigipit at paninira na ginagawa nila laban kay BP Sara Duterte mga kababayan, at yun nga sinampahan nila ng kaliwat kanang kaso itong si BP Sara Duterte, ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon dito sa ating bansa mga kababayan, no? Para lang masiraan at mapa-impeach ang halal ng taong bayan mga kababayan. So yun mga kababayan, anong masasabi mo dito sa video na ito? I-comment mo lang yan sa comment section below at huwag mong kalimutan na i-share para mapanood ng mga kababayan natin saan mang sulok ng mundo. Maraming salamat mga kababayan sa walang sawang suporta sa News Info PH at mag-ingat kayo lagi.